Isang magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po sa lahat ng ating mga participants sa StreamYard, gayon din po sa ating mga viewers ng ating FB live stream. Magandang umaga din po at isang masayang pagbati po ang nais po namin ipaabot sa ating pong mga kabalikat sa pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Gayon din po sa ating mga masasipag na mga mananalists. Binabati ko rin po ang aking nakasama sa Bureau of Agriculture. Siyempre, magandang umaga po sa ating mga kapatid na magsasaka at ako po si Jello, the Knowledge Management and Information Systems Division ng DABAR at welcome po sa ating webinar para sa buwan ng Setyembre. Pero bago po ang lahat, para mas marami po ang maabot ng mga kaalaman na ating pong pag-uusapan ngayong umaga, share naman po ang ating live stream sa inyo pong mga FB. Ayan, so ngayong umaga, sabay-sabay po tayong matuto at pagkikita ng bagong kaalaman at mga napapanahong teknolohiya na naging bunga po ng mga proyekto at pagkikita kasama ang ating mga partners sa Research for Development Community. Magkwentuhan po tayo paano naging tagumpay at nakatulong sa ating mga magsasaka ng palay sa Agusan del Norte ang proyekto na sinuportahan ng DABAR at implementa ng DA. Kaya naman po, hindi ko na po makatatagalin pa, hayaan niyo pong ipakilala ko ang ating mahusay na resources speaker ngayong umaga. Ang ating pong research speaker ngayong umaga ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Agriculture, major in Agronomy, on Central Mindanao University. At kasalukuyan pong nag-pursue ng Master in Management, major in Business Management, St. Joseph Institute of Technology. Nakasalukuyan siya rin po ay Science Research Specialist sa Philippine Rice Research Institute. Kanya pong field of expertise ay Palay System or Rice Integrated Crop Management at Agro-Enterprise Development. So ating po mga participants and viewers, mapalad po tayo ngayong umaga. Sabay-sabay po nating i-welcome si Sir Sharon T. Rivas. Isang magandang umaga po, Sir Sharon. Yes, magandang umaga po, Angelo, and magandang umaga po sa lahat ng nanonood po ng ating live stream as well as lahat po na nanonood sa atin sa Facebook. Okay, so I'm very glad to be invited here, no, in the ABAR seminar series to talk about how we developed and initiated our agro enterprises in Agusan del Norte, and syempre to talk about the Rice Business Innovation System, which sinimulan namin gawin. Sinimulan namin gawin 2017, but the phase 1 we did in 2017, and then the phase 2 and expansion we did in 2020 up to 2022. So bago po natin pag-usapan kung paano po namin na-develop yung mga agro-enterprises, pag-usapan po muna natin ang RiceBiz o Rice Business Innovation System. Anyway, ito po ay gaya ng sinabi ni Sir Angelo, ay funded po ng DABAR noong 2020, and we're very thankful, no, for the support of the DABAR to push with the Rice Business Innovation System. Ang project leader po namin ay si Dr. Aurora M. Corrales, at marami po kaming mga kasamahan sa PhilRice all throughout the PhilRice system of the different branches, and of course our local RiceBiz team. Now, prior to sharing to you the details of what we did as well as kung ano yung nagiging accomplishments namin, panuorin muna natin ang isang video tungkol sa RiceBiz. Ginawa po namin dito ay nagbuo ng cluster of rice farmers for unified production and collective marketing. Kasama sila, lumapit kami sa mga traders and millers para sa processing
at para na rin madagdagan ng value ang kanilang produkto. Humanap na rin kami ng mga institutional buyers para sa diretso na ang kanilang produkto sa merkado. Dahil noon talaga, pupunti lang yung ano namin, ani. Dahil sa rice base at sa mga seminar namin, nadagdagan ng 20 kaban yung ani. Tungod sa rice base, nakatambong mi og daghang trainings diin nakakaton mi og mga bag-ong pamaagi sa pagpamasak og among napataas ang among abot og napaubos namo ang among gasto. Dahil sa rice base, sa pamamagitan ng agro-enterprise, natuto kaming mag-ipon ng pera para ipahiram sa mga membro pambili ng mga abono. May papagpatuloy ko ang pagtulong sa Rice Bees na programa sa pamamagitan ng pagbili ng mas mataas na halaga sa kanilang palay, lalong-lalo na kung tag-ulan. May pagpapatuloy ko po ang gawain ng Rice Bees sa pamamagitan ng pag-organize ng 4-H club among children and youth. Maging ang mga magulang ay kailangan po natin i-encourage na i-organize ang kanilang mga anak into batang Filipino farmers. Hindi po natin matatawaran ang nagawa ng programa sa pamamagitan ng paggalaw nila sa ating tinatawag din na grassroots. Inaadhika natin na ang ating pong mga tinatawag din na smallholder farmers ay matransform na maging bahagi ng mas malaki pang movement or yung paggalaw sa isang community. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na i-increase pa yung ating local production dahil when the farmer starts to produce beyond what he needs or what his family needs and starts to produce more para sa iba, then we can realize yung local food sufficiency in the long run. Sana po ay dumami pa yung ating rice-based communities. Today we have 23 of such communities na nasa 16 na provinces. So kung ito po ay magtutuloy-tuloy at dadami yung ating mga rice-based communities, then even yung ating gustong mangyari na matagal na magkaroon tayo ng sapat na pagkain, na bigas para sa ating bansa, mas madali po natin itong magagawa. Okay, so naisip po natin ang rice base or naisip po ng PhilRice ang rice base kasi po nakita po natin na yung ating mga farmers o mga farmer groups walang business, walang kakayahan to do business. No, parang ang layo ba ng market para sa kanila? They were not able to enjoy the price differential between their product, which is the palay, and at the same time rice. No, so nananatili sila doon sa first level ng market chain, no, hanggang doon lamang sa trader. So alam naman natin na kung hanggang doon lang ang iyong involvement, hindi mo makakapture yung other value na nasa along the rice market chain. So naisip ng PhilRice na bumuo ng rice base dahil nakita natin ang trend na ito at gusto natin din talaga na mag-increase na ang income ng mga rice farmers at ma-enjoy niya itong mga values within the rice market chain. So ang rice base, again, no, binuo siya to create a development model for community transformation that is participatory, market-driven, and supported by a scientific production base to improve the competitiveness of rice-based farming communities. So isa sa mga strategies na ginamit ng rice base ay itong pagbuo ng mga farmer clusters para maging support system ng ating mga farmers to carry out agro-enterprise development. So specifically, ang purpose ng rice base, no, is first to establish partnerships with rice industry stakeholders for unified production and agro-enterprise development. Nakikita natin na hindi kaya ng isang ahensya na magbigay ng real, ng buo, ng unified na intervention. Hindi niya kayang mag-isa. So we need partners. So that's one of our objectives, to develop partnerships, establish partnerships with various stakeholders, with local government units, para maging buo yung ating intervention. At hindi naman kakayanin nga ng isang ahensya na ibigay lahat ng kailangan ng mga farmers. Pangalawa, so kailangan din natin i-enhance ang kapasidad ng mga magsasaka. No? So
may konsepto tayo sa business that you can sell only what is in excess, no? So paano makaka-business yung ating mga magsasaka kung hindi mag-i-excess, hindi sila makakakuha ng high yield. So isa sa mga purpose or objective ng RiceBiz is to capacitate our farmers in production and processing, organization building, syempre kasi para makipag-usap doon sa mga institutional buyers, kailangan ng organization, and syempre agripreneurship. Third na objective ng RiceBiz is to increase the yield by 1 ton per hectare. So ito talagang napaka-specific, no, na target namin sa RiceBiz, to increase the yield by 1 ton per hectare for irrigated areas and 0.5 ton per hectare for rain-fed areas by applying yield-enhancing technologies. Siyempre, hindi lang hanggang pagpapa-increase ng yield, dapat ma-reduce din yung cost. Kasi kung mataas nga ang yield mo, pero masyado namang magastos, so still, hindi makakapture yung mataas na income. So isa sa mga objectives ng RiceBiz is to reduce cost of production up to 8 pesos kilogram per kilogram production cost by applying cost-reducing technologies. And fifth na objective ng RiceBiz is to engage our farmers in 1 to 2 profitable rice and rice-based agro-enterprises. So ito yung conceptual framework, no, ng RiceBiz. Through the approaches of community engagement, capacity building, and agro-enterprise development, syempre supported by strategic communication and partnership, we promoted yield-enhancing technologies and cost-reducing technologies. No? So sa yield-enhancing technologies, sa buong, gaya ng nakwento ng aming director kanina, we have 23 RiceBiz communities, and per branch, for example, here in Agusan, we have 3 RiceBiz communities. We have RiceBiz Esperanza, RiceBiz Cabadbaran, and RiceBiz RTR/Buena Vista. Pare-pareho yung lahat ng mga RiceBiz communities na magpo-promote ng yield-enhancing technologies at mga cost-reducing technologies. Ang maganda sa ginawa namin dito sa RiceBiz is hindi, although may idea kami kung ano yung ipopromote, pero we did muna an assessment, no? We did muna focus group discussions with our farmer groups para maalam talaga kung ano yung yield gap, kung ano yung technology gap na yun yung reason ng yield gap, no? Kung ano yung mga technologies na kailangan para ma-increase yung yield at ma-reduce yung cost noong community. And syempre, kung ma-adapt yun ng mga farmers, may increase ang kanilang yield, marireduce ang kanilang cost, and through our rice-based enterprises, or rice-based enterprises, magkakaroon ng added income, we can increase the income of our farmers. So ito po yung nangyari sa phase 2, no? This includes our Cabadbaran site. Our phase 2 po pala, ang aming mga sites sa phase 2, this includes our RiceBiz community in Bana, RiceBiz community in Lifon, RiceBiz community in Matarem, Castillejos. Marami itong mga RiceBiz sites, no, na under phase 2. Kasama na dito yung Cabadbaran in Agusan del Norte. Nakabuo kami with all these sites, nakabuo kami ng 94 na mga clusters, and roughly 4,000 farmers yung aming na-engage. Now, so per community, we have around 400 to 500 farmers na naging part ng RiceBiz. Hindi pa kasali yan ng mga na-reach namin during field days. And it covers around 1,117 hectares, you know, for our organized production and group marketing. So, with regards to our partnership, no, with pagbuo ng site working group, ito kasi ang isa sa pinaka-importanting strategy ng RiceBiz. Nagbuo kami ng mga site working group per site. And these site working groups, for example, dito sa Cabadbaran, we have our local government unit of Cabadbaran City, which actively supported RiceBiz. But our other sites were able to partner with the OST, with DTI, and even with other private institutions such as Nutridance Food. Kasama
sa Barangay Foundation, including Bayani, no? So, kailangan paigtingin yung partnership kasi nga kailangan ng mga farmers na tutulong maging parang backup nila para doon sa kanilang gagawing mga agro-enterprises. Isa sa pinaka-critical or pinaka-magandang nagawa din ng RiceBiz is to do cluster formation, which I understand naman na ginagawa din ngayon ng DA. No? So, sa clustering kasi, ang kaibahan kasi ng cluster ng RiceBiz is we cluster the farming according to their agro-enterprise. So there's business. Klinaro namin kung ano yung product, no, ng isang cluster. So hindi siya na-cluster for the sake of being a cluster, no? Kasi may iba na nagka-cluster siya na cluster lang nila geographically. Pero sa RiceBiz na clustering, we did it according to the commodity or according to the product, no, na aming isi-sell, na aming ibibenta or aming i-develop na agro-enterprise. So in phase 2, we partnered as well with many farmer organizations, no? So doon kami nag-tap ng aming mga farmers. So we partner as well with various farmers organization para mabuo yung aming mga cluster. So for example, dito sa Kabadbaran, dito sa RTR at saka sa Buena Vista, we partnered with several IAs, and within the IA, bumuo kami ng mga clusters na, including farmer associations as well, bumuo kami ng mga clusters that will do agro-enterprise. So all throughout the country, maraming mga farmer associations na partner din ng RiceBiz. For our objective number 2, to enhance farmers' capacity and production and processing, organizational building and management, and agripreneurship, ang RiceBiz, no, within the community, nagkanda kami ng Palay Check FFS. And at that time, that is in the middle of the pandemic. So we started in WS 2020 until dry season 2022. And napaka-challenging noong 2020 and 2021 kasi limited lang hanggang 6 to 7 meetings, no? Hindi pwedeng mahaba yung meeting gawa ng COVID restrictions. But still, kapag may mga challenges pala, and you will just be creative with what we do, and we will really find ways, no, to reach out our farmers. We were still able to hit our target. No? Nakapag-involve tayo ng 5,174 farmers all throughout the two-year period, no, or four cropping seasons. Na nakapag-involve tayo ng 5,174 farmers in rice production training or Palay Check training. And then nakapackage na doon sa training ay meron din tayong organizational building and management training. So out doon sa training natin sa Palay Check system, training din natin sa organizational building and management. And then out din doon sa training natin sa Palay Check system, doon din tayo kumuha ng mga i-train natin ng agro-enterprise development. Kasi nung training natin sila, syempre wala namang sapilitan to, no? So ang ginawa natin, kung sino yung interesado, kung sino yung willing na mag-engage sa agro-enterprise, sila yung nagtuloy-tuloy to do agro-enterprise training. So out of the 5,000 na na-involve natin sa phase 2, we have 1,700 plus farmers na na-involve natin sa training ng organizational building and management. And then we have 1,700 farmers as well na na-involve natin sa agro-enterprise development training. And it showed very, very good din na gain in knowledge kasi gawa nga nung pandemic, hindi mo na kailangang i-go through. I don't know kung may mga nanonood ba ngayon ng mga development workers na nagkakandak ng FFS. Diba yung FFS sa Palay Check ay dati 16 meetings. But nung dumating yung pandemic, kinumpress natin yun into 5 to 6 meetings. Now, what we did in RiceBiz is we did muna a baseline exam. No, we wanted to look at kung ano yung mga hindi pa alam ng mga magsasaka. Then most of the time, yung mga technology gaps,
na hindi nila masyadong kabisado na naging reason na hindi sila makakuha ng mataas na yield, yun din yung usually hindi nila masyadong alam. So we only have 5 to 6 meetings or so, limited, including pa niyan ang organizational building and management and agro-enterprise development. So we have to compress and we have to identify kung ano lang talaga yung valid within the community, and that happened to all rice-based sites. Ang maganda, ang na-observe ko sa training na yan, hindi lang siya very effective, but also very nakakasave pa tayo ng oras at targeted yung ating ginawa. No? Targeted yung mga points, yung mga topics na gusto natin i-discuss together with the farmers. For our objective number 3, to increase yield by 1 ton per hectare and half ton per hectare by rain-fed in the rain-fed areas by applying yield-enhancing technologies. So, ito yung sa rice beans din pala, kasama doon sa FFS, normal naman yun, no, na para sa mga nag-FFS na meron talagang technology demonstration. Actually, in rice beans, we call it learning sites. No? So, we also established learning sites or technology demonstration in which we demonstrate kung ano yung mga technologies, mga yield enhancing and cost reducing technologies na kailangan ng mga magsasaka. So, meron kaming mga technology sites, no? Each community meron 3 to 4 na technology sites kasi in one cropping season, each community will do around 4 to 5 FFS. So per FFS, kailangan lagyan ng learning site. But at the time, merong yung mga closer communities lang, what we did is pinag-isa na lang namin yung learning site. So we also conducted field walk or field day, no? So challenging din yung field day and field walk nung time na yon kasi nga pandemic, so kailangan mong kumuha ng mga permits and everything, no? So for the yield, nag-improve naman yung ating yield, no? Isa lang sa naging difficulty nung pag-catch up, pagkuha ng mataas na yield, lalo na doon sa mga, for the rest of the rice besides, yung mahirap lang is biglang tumaas yung cost ng abono. Alam naman natin na yung abono talaga ay napaka-critical doon sa pag-capture ng high yield. So, in general, napataas naman natin ang yield for both dry and wet seasons. Dito sa Agusan, mahirap lang talagang dito sa Caraga region, mahirap lang talagang pataasin yung yield during the dry season kasi yung dry season ng national, yun naman yung aming very wet season, and our wet season sa national, yun din yung aming wet season na madali na lang i-manage yung ating mga farms. So ito yung naging increase in yield ng rice beans sites sa phase 2. For our objective number 4, to reduce the cost, no? Nag-promote din tayo ng mga cost-reducing technologies. For example, here in Agusan, what we promoted is the seeding rate kasi napakataas din ang seeding rate ng ating mga farmers. And then we promoted as well integrated pest management approaches for certain pests. Kasi meron kaming mga pest na talagang problema din ng mga farmers. Siya talaga yung dahilan. For other sites, iba't ibang mga cost-reducing technologies ang promote, no, para to answer the site-specific cost problems. And napareduce natin yung cost, no, despite na tumaas yung cost ng abono noong 2021 at 2022, but we're still able to pull the cost down, no, to 11 to 12. But we started with 14 pesos per kilogram production cost, and we're able to pull it down to 11 to 12 pesos. Now, ang napansin ko, napakalaki pa nung pwedeng i-improve doon sa field level. For example lang, itong pag-shift from transplanting to direct seeding ng mga sites, napakalaking reduction ng cost, and which can contribute to the stability of the income in rice production.
To develop, the objective number 5 is to develop 1 to 2 viable and profitable rice-based agro-enterprises. So we did market scanning together with our clusters. We helped them develop business model canvas, business plans, and we have more than 1,000 of farmers participated in agro-enterprise development. So ito yung mga agro-enterprises. Dito naman sa Kabadbaran, what we developed here as an agro-enterprise is milled rice and internal savings and lending, which I will discuss later. Ito yung naging changes ng income. Balikan lang natin sa, parang na-skip ko yata, hindi ko na-discuss kanina yung results chain framework. Tinarget natin na yung ating interventions will result to 25% increase in income. But we're able to nalagpasan natin yung change in income na tinarget natin. For rice-based expansion naman, pinondohan din ito ng DABAR beginning 2020 until 2022. And we have 70 clusters and we involve around 2,821 farmers to be exact in rice-based expansion. Ito yung research chain framework na sinasabi ko. Now we have the inputs or the activities in agro-enterprise development, in capacity building with the farmers, in technology development and technology deployment, and then along the way we look at what we did. We listed what we did, and we expected that to result to 25% increase in household income. So similarly naman dito sa rice-based Agusan, and similar with the rest of rice-based communities that is implemented under the rice-based expansion, we have 6 rice-based communities. We developed 70 farmer clusters, and we have 6 site working groups. And ito din po yung ating site working groups. No? So kada community meron tayong site working group na sumusuporta sa ating mga farmers. And ito yung mga clusters na na-form during sa rice-based expansion naman. And then these are the number of farmers that were able to involve in rice-based expansion. And for the increase in yield, we're able to increase naman the yield. But the most challenging here in rice-based expansion is marami na siyang rain-fed areas, no? So it's really quite difficult to increase the yield in rain-fed areas. Gawa no, hindi talaga natin mahirap kontrolin yung mga inputs, no? Kasi nga maghihintay tayo sa ulan. But nevertheless, we're able to increase naman the yield, no, from the baseline. For the reduction of cost, we're able then to reduce the cost. No? Yung promotion ng ating mga yield-enhancing technologies doon sa learning side was able to, marami din tayong mga farmers na naka-adapt, and it was reflected in their cost of production. So we started at 15, and in a 4 cropping period, 2 in dry and 2 in wet, we're able naman to reduce the cost through the adoption of cost-reducing technologies ng ating mga magsasaka. For the agro-enterprise development, similarly with rice-based phase 2, we did market scanning. We helped the farmers develop business model canvas or BMCs, business plans. We're able to involve 695 farmers all throughout the country for rice-based expansion. And these are the agro-enterprises that we developed, that we're able to develop in rice-based expansion sites. So here naman in Buena Vista, and here in RTR and Buena Vista, we're able to help the farmers develop their milled rice agro-enterprise. So rice-based naman is able to achieve the target, no? Yung maganda sa rice-based expansion kasi nga marami ang mga rain-fed areas. Isa sa mga nagawang agro-enterprise doon ay vegetable. No? So napakalaki ng income ng vegetable production. No? So
napakagandang pang-support ng income ng ating mga farmers. So, in total, for phase 2, we're able to involve 1,052 farmers in agro-enterprise. And in the expansion side, we're able then to involve 695 farmers in our agro-enterprises. Now, how did we organize our agro-enterprises here in Agusan, no, in Cabadbaran, which is our phase 2 site, and in RTR and Buena Vista, which is our expansion site. Now we have two business agro enterprises: the milled rice lending, in which we have 8 clusters currently doing this business, and we have our internal savings and lending, which may dalawa din tayong clusters na hanggang ngayon ay nag-a-ISL pa rin. Ngayon, paano ba natin dinevelop yung agro-enterprise? Now, kami sa RiceBiz, we have this agro-enterprise development model. Actually, galing ito sa Catholic Relief Services, no? And we improve it, no, para maging fit siya doon sa mga rice farmers and rice communities. So, ito yung 8-step approach to agro-enterprise development. First, we developed clusters. No? So, napakalaga ng clustering. No? Kailangan mag-usap, ika-cluster yung mga farmers. And again, our clustering is based on the agro-enterprise. No? Based on kung anong business ang gusto nilang engage. And then afterwards, we do partnership building, site selection, and cluster formation. No? So, kailangan muna ng mga partners. No? Kailangan mong you have to have you need the help of other organizations, not just government organizations, but also private organizations. Second to this step is supply assessment and marketing assessment. No? So, kung na-identify na natin kung ano yung business, then we do supply assessment. Yung cluster ang magagawa ng supply assessment and marketing assessment. So, kung kunwari milled rice, may kapasidad ba tayo to ano ba yung magiging supply ng ating cluster? Kailangan malaman yun kasi kung pupunta tayo at maghahanap tayo ng buyer, ang tatanungin palagi ng buyer is ilang sako ba yung kaya nyo ibenta dito sa amin? At kaya nyo ba 6 months? No? So, kailangan ng supply assessment and marketing assessment. And then, step 3, we do cluster commitment setting and strengthening of organization. No? So, after na-assess yung supply ng cluster, magko-commitment setting na. No? So, ilang sako ba yung galing kay farmer 1, ilang sako yung galing kay farmer 2. And then after that, no, so these are the steps, and then bilisan ko na lang, no. So then we do cluster capacity enhancement, product organizing and processing, and then do test marketing. No? So ito yung 8-step approach to agro-enterprise development na ginawa ng RiceBiz. Now, ito yung training din na ginawa sa amin is we have to bring the farmers in every step of the way. You know? So, kung magsusupply assessment, magte-test marketing, makikipag-usap sa mga organizations, you have to bring the farmers with you. You have to bring the cluster leaders. So, ito yung mga ginawa namin during canvassing. No? So, we partner as well with co-ops kasi syempre sino ba ang magtutulungan? Di mga farmer groups rin lang. So, we tap also our farmer co-ops na naging kaibigan din ng rice, na kaibigan din ng PhilRice, so that matulungan din nila. They acted as big brother for our small clusters. Yung major challenge ng aming pag-initiate ng agro-enterprise, which is true naman for the rest of agro-enterprises initiated and developed by RiceBiz, is first itong capital generation.
Maalala ko, nung mag-uorient kami sa farmers, yan sabihan namin, magbi-business tayo, mag-agro-enterprise tayo. Yung unang tanong sa amin, sir, magbibigay kayo ng capital? So, sa Rice Biz, wala po kaming pang-capital, no? So, sa agro-enterprise development na model na aming sinunod ay wala doon sa steps ang pagbibigay ng capital. So, challenge yung pag-come up ng capital para sa business ng farmer. And then, ito, weak entrepreneurial skills. Reality naman na sabi naman ng mga experts na yung pagbibusiness ay hindi talaga para sa lahat. So, kaya nga sa aming clustering, marami kaming na-trade, no? 5,000 for phase 2 and that much in expansion. Pero kung makita nyo, ilan lang yung sumali for agro-enterprise development. 5,000 yung na-train for palay check, no, for rice production, but we only have 1,000 for agro-enterprise training. Kasi nga po, ang pagbibusiness naman po ay hindi para sa lahat. But ang mga farmers naman ay makatulong kung hindi siya for business talaga. Pwede kasi silang maging supplier. Yung ayaw talagang magnegosyo, pwede kasi silang maging supplier noong negosyo na binubuo. At pangalawa, itong yun nga, weak entrepreneurial skills, no? So, hindi nga para sa lahat yung pagbibusiness. So, makikita natin later kung ano yung sa pagsimula namin kasi tiningnan namin yung entrepreneurial skills nung nag-signify na mag-a-agro enterprise. So, para ma-address ang capital generation, what we did is we have a rollover scheme now for our farmers na sumali sa ating capacity enhancement training. What we did is binigyan sila ng isang sakong potash para ang ginamit kasi natin isa kasi sa pinaka-common na yield enhancing technology na promote ng Rice Biz ay integrated nutrient management. In Agusan, it's the use of rice crop manager. On the other sides naman, -1 element technique, kung ano yung fit sa community. So, for us here for example, in Kabadbaran, RCM yung preferred ng mga farmers, rice crop manager. So, para masuportahan yung mga farmers sa adoption nila ng RCM, ng technology, para konti na lang bilhin nilang abono, makasubsidize man lang ng konti, no, yung Rice Biz, we did a rollover scheme. Binigyan namin sila ng isang sakong muriate of potash. And then, yung cluster ay nag-decide, in-encourage namin yung cluster na mag-payback, na mag-roll over. Yung pera naman na malilikom, hindi naman namin i-collect, no? Will stay in the cluster at yun ang magiging capital nila para sa business na gagawin nila. So, after the 1 bag per hectare, kasi maganda yung nangyayari, so nagdagdag kami ng isang sako pang abono. And then, yung local government unit naman, nakita nila din siguro, no, especially with the LGU Kabadbaran or FASO site, nakita nila yung interest ng mga farmer, nagbigay din sila, no, ng 2 sakong abono din for the rollover scheme of the farmers. Sa rollover scheme, yung farmers yung magde-decide kung magkano yung kanyang payback yung tawag dito, ipipayback nila, and then they will also decide kailan nila babayaran. So may mga clusters kami na 500 lang per sako. May mga clusters din kami na very enthusiastic, talagang kung ano yung market price, yun din yung pinayback, no? Yung talagang mga excited na mag-agro enterprise development. Ito po yung na-generate na capital ng mga farmers, no, through their rollover scheme. No, so yung rollover scheme nangyari yan noong November 2020 to January 2021, no. Yun yung time ng pagbabayad, pero nabigay na namin yung abono po. Nabigay na namin early in their cropping, no. So may mga farmers tayo nung nakita nila
kulang pa yan for business, no? Kasi kung usually yung aming cluster, mga nasa 25 participants. So, kung magbabayad lang ng 500, mag-roll over lang, 12,500 lang yon. So, nung nakita ng mga farmers na hala, kulang yan para to start business, sila na mismo yung nag-volunteer na dagdagan yung kanilang capital. So, ito po yung na-generate na capitalization nung phase 2 sites natin sa Kabadbaran, at ito din po yung na-generate na capitalization nung ating rice base expansion site sa Buena Vista at saka sa RTR, no? So, gaya ng sinabi ko kanina, dito sa rollover scheme, walang pilitan, no? So kung magkano lang yung kanilang ipipayback, yun lang din yung tatanggapin na din yun, and then yun na rin yung pangsimula para sa business ng ating mga farmers. Ito yung prior to our agro-enterprise development, nagkaroon kami ng personal entrepreneurial competency test, no, na baseline. Bago sila pinag-engage ng business, pinatake muna namin sila ng PEC, no, PEC. And isa sa mga nakita natin, kasi yung PEC, titingnan niya kung ano yung status kung nasa weak, moderate, or strong ka ba in terms of the 10 traits to make you a good entrepreneur. And isa sa mga nakita natin is very weak yung ating mga farmers sa risk-taking. Itong pagre-risk, very weak yung ating mga farmers. Ito ay sa Kabadbaran, and this is also in RTR. So, strong sila in terms of information seeking, in terms of goal setting. Yung interpretation ng aming agro-enterprise development facilitator nito is that our farmers know how to do the business, but they are too afraid to take risks. Siyempre, tinanong namin yung mga farmers, no, kasi yung maganda din sa ginawa namin sa Rice Biz, napaka-ample nung time ng aming social mobilization and mindsetting. So tinanong namin yung mga farmers, bakit ayaw nyo mag-take risk, ayaw nyo mag-business. Usually yung sinasabi ng mga farmers is, ang dami na nilang napagdaan ng mga ganitong mga interventions, and it failed. So yun yung aming situationer, no? So yun yung dapat i-hurdle ng aming team, no, kung paano may improve yung risk taking ng aming mga farmers, kasi napaka-weak nila sa risk taking. So what we did, yun, gaya nung nakwento ko, social mobilization and mindsetting, no? Napakahalaga na ma-identify na yung business ay valid doon sa community, and they know the business, and ang sabi nila, maraming mga nag-fail kasi tinakbo ng chairman yung pera, tinakbo ng secretary, at treasurer yung pera, ganun ba? So, ang ginawa namin, pinag-usapan namin sa team that we will really make it a requirement. We will make a system, we will make an approach na ma-uphold yung transparency and accountability doon sa ating mga clusters. So, isa sa napakagandang kultura ng aming mga clusters is they really do regular meeting, monthly meeting, no? Monthly or quarterly meeting. And may fine talaga yung mga hindi sumasali sa mga meeting. And eventually, you will be kicked out kung hindi ka sumasali sa mga meeting. Kasi according to them, yung mga mareklamo, yun din yung mga hindi nag-a-attend ng meeting. So, ginawa very, in a way, slow, no, yung progress, kasi gawa nga nung ang dami nilang mga requirements, but that is to ensure transparency and accountability within the officers. And gaya ng kwento ko kanina,
you need to involve the farmers in all the steps in the agri-enterprise development cycle. So, ito yung sinama na maganda kasi na sila talaga yung makipag-usap, kasi syempre hindi naman tayo forever na andon sa community, so kailangan na matuto silang makipag-usap kung ano yung kanilang dapat gawin, paano makipag-usap, paano sa Bisaya paano maghangyo, paano makiusap, so paano mapakiusapan, mapababa pa yung presyo, kunwari. So, yun yung mga skills na kailangang ma-develop nila sa kanilang sarili. Ma-develop first yung kanilang confidence, and they're so that they will be going to be ready to do the business by themselves. Share ko lang yung until now, so nasimula namin yung business. Actually may mga nakapagsimula ng 2020 yung maagang nakapag-pool ng kanilang capital, but the majority of the clusters nakasimula talaga ng 2021. And this is our income statement noong 2021. So yung business pala, milled rice lending. So ang ginagawa nila, kapag harvest time, bumibili sila ng palay doon sa farmer na kasama sa agro-enterprise, and tinutulungan namin sila in terms of logistics kasi yun yung wala talaga ating mga farmers. And then ipapagiling, tapos ibabalik doon sa cluster, and then ipapautang na nila yon sa community, kaya siya lending. Bakit nga pala lending, bakit hindi cash? Dito kasi we're dealing kasi with small scale farmers, and the community, yung mga income insecure na mga households, yun yung market ng ating mga clusters, na ang nangyayari kasi itong ating mga households na wala namang secure na income, nagle-labor, mga small-scale farmers, nagka-carpentry, naghahabal-habal. So, wala silang secure na income per week. So, may mga times, or most of the times, kailangan nilang mangutang ng bigas. So, even the cluster members as well, kung wala naubos na nila yung kanilang bigas within kasi after harvest, nagkikip sila for their consumption. Pag naubos na nila yon, doon na din sila sa cluster kumukuha. Now, malaking tulong kasi merong nagpapautang ng bigas, and that is the cluster. And later, we will see the testimonial. Hindi din ganun kalaki. Actually, mas cheaper pa nga doon sa mga retailers na andun sa kanilang community. So basically, very valid yung business doon sa community. Kaya naka-sustain siya hanggang ngayon. So this is the income statement of our milled rice lending in 2021. We also have our internal savings and lending, and in 2021. And then for expansion site, itong mga clusters natin, ito yung kanilang income statement for the whole year of 2021. 2022, sa 12 na sinimula natin, may isa na nawala for 2023. May mga problema, but nadagdagan na naman ng isa pa. Kasi yung mga kinandaka namin ng training nung sa last part na ng 2022, dry season 2022, naka-come up ng kanilang capitalization sa alangan namang hindi namin sila tulungan with their agro-enterprise. So hanggang 2022, na-sustain natin ang business. Actually hanggang ngayon, of these businesses, isa lang yung nawala, but isa lang yung nag-stop operation, and then pero na-replace din siya ng isa. On mga January 2022, we visited, we did another PEC test to check kung ano na kaya yung mga nag-improve na mga
traits ng ating mga farmers, mga entrepreneurial traits, nag-improve kaya? Yun yung ano namin after nilang nakasubok na magnegosyo. So, nakita namin na yung napakataas ng risk taking na weak scores bumaba, no? At lumipat doon sa moderate, no? Maraming mga skills or traits dati na ang tataas dito sa weak part, pero nalipat na siya ngayon sa moderate. This is also true in Kabadbaran, and I guess also true with the rest of the rice-based communities na ng phase 1 expansion. So, kung makita natin, no, before the agro-enterprise, before sila nag-business and now na nagbi-business na sila, nag-improve yung kanilang risk-taking. Noong 2022, noong October, nagkaroon kami ng Agro-Enterprise Summit. So, tinipo namin lahat ng mga clusters na nagbi-business. And then pinag-present namin sila, no, sa status ng kanilang business, mga challenges. And we are so lucky at the time na maraming pumunta, no. Nakasama namin ang DA Ahmad, syempre. Pumunta yung DA Ahmad, as well as meron kaming mga evaluators from the academe, and maraming mga organizations ang pumunta to witness and to look at how our farmers and how our clusters are doing the business. Now, ito ay ano na lang, para bang dagdag na lang, no, na perks, dagdag na lang ng mga nangyari sa rice-based phase 2 at expansion. Siguro nakita ng local government ng Kabadbaran City na parang una nakita nila yung kagustuhan talaga ng rice-based, ng field rice, no, na mapataas yung kanilang rice production. So, in 2021 and 2022, they partnered with us, no, first with their Kabadbaran City Upland Rice Development Program. They partnered with PhilRice. We signed a memorandum of agreement. And then in 2022, nakita nila, no, based sa ating data, na yung mga mga farmers na nag-adapt ng RCM ay hindi nakaka-apply ng tamang abono, ng recommended na abono. What they did is they come up with a program, no, to support those farmers na nag-a-adapt ng technology. They devoted 3 million pesos, no, para pang support sa mga farmers na hindi kayang bilhin agad yung abono na kailangan doon sa RCM recommendation. So pwedeng meron silang 3 million na bibit-bitin mo na lang yung RCM recommendation, yung fertilizer recommendation mo, papakita mo, bibigyan ka ng abono at babayaran mo siya at the end of the cropping season. Nakasama ako doon sa hearing nung project proposal na ito ni City Agriculturist, at ang nasabi noong panel ay sana daw mas marami pa sanang mga projects na in partnership with DA and DA line agencies, no. They're very willing to fund, no, basta yung mga projects ay may klarong technology na ipopromote at based on empirical data, scientific data, at may klarong technology na gustong i-promote. Currently, gaya ng sinabi ng aming director kanina sa video, we have 23 rice-based communities. Yung nakwento ko lang po ay yung aming rice-based expansion and aming rice-based phase. So but we have 23 rice-based communities. And in short, I will just share to you, we also have our rice-based phase 1 is in Esperanza, established in 2017. Our agro-enterprise there is inbred seed marketing, no? So nagsimula siya bilang farmer association na pa-register na po natin into a cooperative. And right now, cooperative called Esperanza Rice-Based Producers Cooperative. And right now, they're supplying
up to 40% of the seed requirement for RCEP inbred seeds here in Caraga region. So, dati, kwento ko lang, dati, nung nagsimula kami sa 2017, pagka magmi-meeting, kami yung may pinakamagandang sasakyan. Ngayon, kung magmi-meeting, kasi government, di ba, magandang sasakyan. Ngayon, pag nagmi-meeting, kami na ang may pinakapangit na sasakyan, ay hiyan na kaming makipag-park doon sa mga sasakyan ng aming mga farmers. Our recommendation is to scale out rice beans so that more farmers can attain economies of scale. Kailangan ng clustering kasi large land fragmentation is likely to be even worse in the future. So farm clustering helps government makes its job of providing farm support services much easier. Now, share ko lang in terms of scaling out yung partnership namin with the local government unit. Ako personally, parang nalapit na din ang loob ko, no, doon sa LGU, and ang dami nilang gustong mangyari. And one time, kasi nag-stop ako for now sa aking master's, nag-rest muna ako. And I reconnected with my Gawad Kalinga friends. And in a sideline meeting, we have a meeting with them. We have a training with na andon si MA, si City Ag. And then during lunch break, nag-meeting naman kami with the Gawad Kalinga. And she overheard it. And she said, "No, you are starting pala a Gawad Kalinga project. So baka pwede kang doon sa aming community, no?" So napakaganda ng support ng local government unit for them, for the IP communities, no, yung mga IPs ng Kabadbaran. They are victims, they're constantly being displaced due to the armed conflict and armed conflict dun sa bundok. So nung nag-immersion kami, nakita ko na agro-enterprise din yung kulang. So agro-enterprise pa rin, ganun. So that's how I scale out naman on my personal capacity. No? So prior to, we will show later our short video testimonial. Prior to that, what I would like to say is that tayong mga development workers, we don't have the boundless motivation in everyday basis. Lalo na pag nakakita tayo ng mga hindi magagandang balita, right? Parang nakakasama ng loob. No? Minsan naisip natin, may pag-asa pa ba ito? No? Itong mga efforts ko. But my realization with my journey in Rice Beans and with my journey in Gawad Kalinga is that ang daming, yung mga humihila pa baba ng ating bansa. Just so konti lang sila. Pero if you do, kung pupunta ka doon and makipag-partner ka, ang daming willing na gustong makita ang bansa nating umangat. So, what I would just like to end this is that sana po wag po nating sukuan ang ating mga magsasaka. Sana po wag po nating sukuan ang ating kanayunan at wag po nating sukuan ang ating bansa. Sana po palagi po tayong tumaya para sa ating bansa. Maraming salamat po at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Let us watch the testimonial video. Enterprise mo ang internal savings and lending. Nag-start atong January 2021. Unya nag-rollover scheme mi pinagi sa paghatag sa fertilizer nga gikan sa rice base. Huna-huna mi ani nga negosyo kay nakita na mo kami nga mag-uuma nga mangutang na hinuon sa gawas nga dagko ang interest. Samantalang sa amo kami nga mag-move na 5% ra maka less ang mga farmers sa ilang bayronon sa ilang mga utang kung kami mag-move na among kaugalingon. Kung ato gud sila sa gawas masipag brato ang presyo, lapas sila interest dito. So, samantalang og ani sila sa amoa, bisag asa sila pwede makapangita og presyo nga mahal-mahal. Ang ilang benepisyo nga nakuha, gamay nga interest, nya dapat sila dividend nga makuha panahon nga magbahinay mi
Unya, mag-Christmas party po ni. Ang nadibidin sa mga membro sa tuig 2021 is 995 sa ilang share nga 1,000. Sa 2022, ang ni-share og 1,000, nakadibidin po sila og 909. Nakatabang po sa amo ang LGU, kay naghatag po sila sa amo og abono, unya pibak sad mi adto og tag 1,000, mao nang additional sa amo ang pondo. Ang barangay pod ang ilang mga facilities pwede pod mi makagamit sa ilang opisina panahon nga mag-meeting ang Rice Peace. Na-sustainer ang amo ang negosyo antod karon na okay pa tungod kay ang kami nga mga membro nagmatin-anon gyud mi sa amo ang mga panaad nga magmutuman gyud mi ug unsay among gikasabutan. Tanan nga among gikasabutan di uyunan namo na kun unsay among malaod di uyunan namo na tanan nga mga membro. So, ang akong ika-advise sa ilaha nga once nga mo apil sila og grupo magbatidon-anon gyud sila sa ilahang pagkatao nga ug moingon sila mangutang sila mobayad sila ug unsay mga balaod kinahanglan motuman sila para mulambo gyud. Ang among agro enterprise is Mild Rice Lending. Nagsugod ni adtong 2022 panahon sa pandemic. Nagsugod usab ni pinaagi sa rollover scheme. Ang Rice Biz naghatag namo og duha ka sako nga potas fertilizer. Amo to siyang gibayaran og 1,500 nga maotoy nahimo namo nga primero gyud nga kapital sa among negosyo. Nakahimo na mig 24 ka cycles gikan sa pagsugod hangtod karon nga bulan. Nahon nga makulangan gid mi sa among pangonsumo, dali ra mi makakuha dito sa among negosyo sa grupo, unya barato ra sad ang presyo ikumpara didto sa mga retailer nga lain dinhi sa among barangay. Kasagaran magkumpra mi og bugas dinha ra sad sa mga kauban ra sad nga farmers sa lain nga barangay labi na diha sa co-op sa Abansinya. Unya kun mahudtan sila mudagan na sad mi dito sa palengke na lang gyud. Tuig 2021 sa pagsugod namo, nami kita ato nga 27,000. Then pagka tuig 2022, nami kita nga 45,000. Ug karon nga kasamtangan nga tuig, adto nami kita nga 15,000. Among gihandom nga mamaligya usab mi og mga farm inputs kay mao gyud nay number 1 nga gikinahanglan namo nga mga rice farmer. Nakatabang namo ang agriculture sa LGU nga level, makahulami sa ilang sakyanan alang sa paghakot sa among kinompra nga bugas. Then makahulam usab mi sa barangay level nga dali-dali rasad namo gid sila mahangyo kon nagkinahanglan mi sa ilang sakyanan para sa among pagpangumpra. Ang sekreto gid sir, pag sinabtanay, then isip ako nga leader, ako gid nang gipangayo sa Ginoo nga hatagan ko og dako kaayo nga pasyensya kay lahi-lahi man yun o batasan ang membro. Labaw sa tanan, mangayo gid tagiya sa Ginoo. Ayan, thank you so much, Sir Sharon, sa ating pong mga participants at viewers po sa ating live stream. Bigyan naman po natin ng virtual applause ang ating napaka-passionate na presenter or research speaker ngayong umaga si Sir Sharon. Thank you so much, Sir. Kasi this is really an interesting topic, ano. In fact, even the nature of the project itself is very interesting. Kasi more than just teaching our rice farmers with the cost-reducing technologies that you made mention a while ago, and your team went beyond that. In fact, in-empower po natin sila, no? Na more than just, di ba, magtanim ng palay, di ba, tas ibenta. How about develop an enterprise? How about i-extend natin yung income more than just the profit na generate nila simply by harvesting the rice? So this is really interesting, and in connection to that, sir, sigurado, in fact, we have several questions po. So this is really
parang approved po, no, na yung mga participants natin ay talagang interested po sa naging result ng project and at the same time doon po sa naging benefit. But before that, sir, para naman magkaroon ka po ng onting pahinga, no, batiin po muna natin yung ating mga viewers po all around the country. So we have Sir Jefferson watching from the bilis naman na University of Rizal System sa Tanay. Good morning po. We also have Ma'am Rona Bes from University of Rizal System. Good morning po. Ayan. We also have Sir Lobby from University of Rizal System. So, ang maganda po sa ating webinar, sir, medyo heterogeneous po yung ating mga participants. Meron po tayo mga estudyante na nagpo-pursue ng agri-related courses. Meron din po tayong mga researchers. Meron din po tayong mga policy makers. Meron din po iba-iba. Kaya nga napakagandang avenue po ito para sa mga project na katulad po ng ganyan ninyo. So ayan, okay ka na po ba, sir? Medyo nakapagpahinga ka na po ba? Are you ready to give advices and recommendations po, sir? Yeah. Okay, Sige sir. po. So, ang tanong po natin, sir, is wait lang po natin. Ayan, ang question po natin, sir, ito po bang model natin, itong rice bees, ay applicable sa anong variety? Or can this be applicable as well to different varieties of rice na pinuproduce po ng iba't ibang farming community sa ating bansa? Yeah, it is a community development model, no? So any variety will do, no? So as long as they're rice farmers, I would just like to share, no, that rice base is being scaled out right now. It is renewed as a flagship program of PhilRice. We call it Rice Biz 2.0. So we'll still be doing Rice Biz in the next 6 years. So hopefully maabot po namin yung inyong mga communities so that doon naman po sa inyong communities makapagsimula tayo ng mga negosyo at truly matulungan natin ang ating mga magsasaka. Ayan, thank you, sir. So, just to highlight that, sa mga interesado po nating rice farmers and farming communities, kahit ano pong uri ng palay ang ating itinatanim, ay pwede po nating i-adopt itong model na ito. But in connection to that, sir, syempre, since, di ba, parang iba-iba din naman yung mga pinagdadaanan ng ating mga farming communities. Number one, probably dahil iba-iba yung lugar, Pangalawa, possibly dahil iba-iba yung variety, So just to give a quick tip lang, sir, So if we count these factors po to possibly interplay po doon sa pag-adapt ng rice bees, ano po kayang aspeto or possible problem yung ma-encounter ng ating mga rice farmers kapag in-adapt na agad nila yung rice bees, sir? And how do we go about it, sir? And right now po, for Rice Biz 1.0 kasi we have our rice production component. That is to increase the yield, reduce the cost. Right now, the Rice Biz 2.0 lang po kami, no? But we also have a program in PhilRice called Smart ICF. It's also scaling up technologies. So, depende po sa kung ano po yung magiging problema sa inyong locality, no? So kung ang locality po ay may problema ba sa pest, may problema ba sa nutrient, and that can be checked by a good community assessment. What I can share to you is contact your local agriculture offices so that magpatulong kayo sa assessment kung ano talaga yung problema sa community na ito, bakit hindi maiangat-angat yung yield. And then, lalo na, marami mga estudyanteng nanonood, napaka-importante ng assessment. So, i-assess muna natin yung problema, and then kung ma-identify na natin ng problema, ang dami pong mga agencies na pwedeng tumulong po sa inyo. Kaya po sa amin, sa Rice Biz, hindi po kami lang, but we have various agencies who help us troubleshoot those problems in the communities. So,
do assessment first, and then if you already have the proper assessment, then connect with your local municipal agriculture or city agriculture office and ask them kung sino pa yung pwede nating lapitan. Definitely, government institutions are very willing to help kasi napakalaki ng focus ngayon para sa ating mga rice communities. Ayan, thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, tama po, start with assessing muna, Kasi for sure, yan nga, may mga problems, may mga challenges, pero if we assess, we also come to realize na ano yung mga pwede nating i-utilize, not just merely highlighting yung mga kakulangan, yung mga problema. And then second point, thank you, sir, that's very clear, na hinihikayat po natin ang ating mga farmers na lagi pong mag-coordinate sa ating pong mga government agencies because yun po ang ating function, tulungan talaga yung ating mga kapatid na magsasaka. So, in connection to what you said a while ago, sir, very remarkable when you said a while ago na ang targeted lang po natin sa project, if I recall it right, is 25% increase sa profit po, So, 25%. Pero, sobrang nakakatuwa pong pakinggan na kanina sinabi po ninyo that it even went beyond that because of the different interventions like number one, yung nagturo po tayo ng cost-reducing technologies, kinapacitate natin ang ating mga farmers, tinuruan din natin sila to develop their own agro-enterprise. So I just would like to highlight doon, sir, sa if you are to enumerate, sir, yung mga cost-reducing technologies because this is something probably na very interested po ang ating mga farmers. Ano kaya, sir, yung mga cost-reducing technologies, yung posibleng naging dahilan kung bakit talagang tumaas, yung profit ng farmers. On top, syempre, dun sa capacity building, sa development ng agro-enterprise. Yeah, isa sa mga reason talaga bakit ang taas ng production cost ng ating mga farmers is yung mechanization, yung labor. So yun yung nakita namin talaga na magastos. So kapag kunwari compared between transplanting and direct seeding, makakatipid ka ng halos 4,000 pesos if you do direct seeding. So isa yun sa mga yield enhancing technologies na na-promote natin. Second, itong pag-adapt ng integrated pest management. Yung mga farmers kasi natin, nasanay sila na pagka makita nila yung peste, spray agad. So if we teach them and show them how, minsan kasi pagka ikwento mo lang ang IPM, mga ganun ito pa principles ng IPM, kapag hindi mo tinuruan, pinakita on the how of it, so pakita mo kung paano, pakita mo na posible pala talaga hindi mag-i-insecticide during the first 30 days kapag transplanted yung palay. Pwede kang hindi mag-insecticide kung leaf damages lang sa leaves, kung konting damages lang. Kasi makaka-compensate naman. Yun ay mga sources ng mga gastos ng mga farmers na nakita natin and nag-promote tayo ng mga technologies. Gaya nung sinabi ko kanina ko sa talk, napakahalaga ang ginawa kasi namin is nagkaroon muna kami ng assessment kung ano talaga yung reason bakit mataas yung gastos sa community na to. And we package those interventions. Yun na yung pinocus namin na i-promote. Kaya malaki yung naging naka-reduce talaga siya. Hindi man namin naabot yung 8 pesos na cost reduction na target namin. But I think the reduction is significant. We're able to lower it down to 2 pesos plus per kilo na production cost. So, kung iisipin mo, malilesen yung production cost, lalaki yung income ng mga farmers. Nakatulong. Ayan, Hello thank po. you so much. Yes, sir. Thank you so much po, So, tama, alam naman po natin. And for sure, na-experience po yun ng ating mga rice farmers, yung pataas nga po yung cost of production. Kaya maganda rin Sir. po. Yes, sir. Yes, sir. Dagdag ko lang din na itong yung quality ng ating product kasi napakahalaga na maganda yung quality ng ating mga product kasi kung
kung hindi natin naayos nga yung ating mga cultural practices, magre-result yun na hindi magandang quality ng palay, no? At mangyayari, hindi siya bibili ng mahal. So, yun, isa din yun sa isa din yun sa reason na kasi yung gastos is may relationship kasi siya sa yield mo. Pag mababa yung yield mo, mababa yung bili, cheap yung bili, malaki yung gastos mo. Syempre, malakas yung gastos mo per kilo. But kung mataas yung yield, tapos ganito lang yung gastos, mahal pa yung bili, konti lang yung gastos mo per kilo. So that's also one of the points that we have to look into, yung quality ng product na pinoproduce natin. Kung susundin lang natin yung mga key checks sa palay check system, we can produce a palay that can command better prices. Yun po. Ayan, thank you sir for elaborating po, ano. Yun nga, no. So siguro it will be helpful kung i-identify talaga or matutulungan po natin yung mga farmers natin na mag-identify kung anong area in particular sa cost of production nila, yun talagang dahilan kung bakit mababa yung kita nila, bakit may overspending. And you made mention a while ago, sir, very, very helpful po yun, yung mga unnecessary use po ng mga insecticide, na kung malalaman po ng ating mga farmers na pwede palang hindi, na ito pala yung pwedeng alternative, so on. So, posibleng mabawasan din yung kanilang cost of production. Ayan. So, salamat po, sir. Another question, sir. Kanina, naging result din po siya ng study, ng project, na na-identify po natin na very challenging yung capital generation. Ito po kasing rice beans natin is more than just farming rice or harvesting rice. This parang package siya na from harvesting, from producing, pwede kang mag-develop ng negosyo, so on. And to any other business, alam naman po natin na merong dapat capital. And a while ago, you said na yung team po ninyo dyan sa Agusan, ang ginawa po ninyo is rollover scheme. So the question now, sir, is, aside from rollover scheme, kung hindi po ito, kung yun nga po, alam naman natin na lahat ng negosyo for sure, challenge yan, yung capital generation. Ano pa po kaya yung pwedeng maging solution or maging hakbang ng ating mga rice farmers to start up with this rice beans model? Napakahalaga ng capital sa negosyo. Wala naman sigurong negosyo na walang negosyo na hindi mag-i-involve ng capital. Ang masasabi ko, lalo na marami tayong mga farmer associations na andito, no? Ang daming interventions ng government na parang hindi naman sa pag-aanohan, na parang sinanay natin yung ating mga farmers na taga-receive na lang, no? So baka pwede nating i-modify ng konti, gawing rollover. Kasi kung maiintindihan naman ng mga farmers yung purpose of the rollover scheme, they will support it gaya ng experience namin. Ang dami kasing nare-receive ng intervention, like right now, ang daming nare-receive ng interventions. We have free seeds from the RCEF. We have abono from RCEF as well. Ang daming mga interventions from the local government, from the national government. Baka pwede natin i-encourage yung ating mga farmers na mag-roll over para makasimula ng negosyo. Kasi what is happening with organizations na nawawala, no? May mga organizations, when we did the assessment, ang daming nag-complain sa amin ng mga farmers na nagbabayad lang naman ako sa organizations na yan, wala namang nangyayari. May mga associations na pinuput up na nagbabayad ng monthly dues, walang nangyayari. Kailangan nakita ko na ma-enhance yung engagement ng mga farmers kapag merong agro-enterprise component, may business component, may agribusiness component, mas may i-enhance yung kanilang participation, mas magiging excited sila. So, sa capital generation, iniisip ko na baka yung nare-receive ninyo na assistance from the government, baka pwede nating i-roll over. Sa inyo din naman yung pera, no? Hindi naman yun mabibigay sa kung sino. And then, the second thing, napakahalaga ng leadership, ng mga tao na
nagpapatakbo ng organization. So in our organizations, it is very crucial to select good leaders kasi nakadepende sa kanila yung takbo ng organization. Gaya ng sinabi ng aming farmer kanina, no, that yung commitment talaga for the farmers, for their co-farmers, napakataas, no. And yeah, yun yung naiisip ko, no. So sa experience namin, napakahalaga ng leadership nung grupo, nung community. And kung pwede, majority of the interventions, hindi naman natin kailangan magbayad talaga according to the cost of the intervention. Baka pwedeng magbigay lang ng konti, paunti-unti lalaki yan. And pwede na yung magiging capital at makasimula tayo ng negosyo and ma-engage pa natin yung mga farmers. Ang dami kasing pwedeng maisip na negosyo na makakadagdag sa income ng mga farmers. Just get in touch with your local municipal agriculture offices. We also have our local municipal economic or city economic office. We have our municipal cooperative development office. Meron pang DTI, ang daming pwedeng lapitan. Kailangan lang nating maglakas ng loob ng konti. Ito yung sinasabi ko sa aking mga farmers na hanggang dito na lang ba talaga tayo? So baka pwede tayong mag-effort ng konti. And alam niyo, konting effort, konting dagdag ng konting effort, eventually we're able to do something na mukhang significant naman para po sa kanila. Ayan, thank you sir, no. So let me take it from what you said, no, para sa ating mga participants and viewers, na napakaraming negosyo na pwede po tayong maisip. Ano? Maraming pwedeng ma-develop na negosyo yung ating mga rice farmers. And with that, convincing enough naman po yung naging result ng study, no, na beyond 25% yung naging increase sa profit. Only if mas lalakasan po ng ating mga farmers along with other stakeholders, definitely, hindi lang naman yung ating mga rice farmers. Kasi your results also said na yun nga, no, na ang taas ang weak po ng risk-taking abilities ng ating mga respondents. So sana matulungan po natin sila doon. So ayun sir, dahil very convincing at yung mga participants and viewers po natin ay nagtatanong. So we have this leads us to the last question. Available daw po ba itong model nationwide, and how do they contact you, sir, if they would like to inquire? Kasi you said a while ago, very interesting din po, no, na we will see this model in the next 6 years to come. Tama ba sir, if I recall it right? Yeah. Ayan. Sige sir, tulungan po natin yung ating participants how to contact you po. Currently po, the Department of Agriculture is doing F2C2, no, clustering din, and then coming up with an agro-enterprise. Kami din sa RiceBiz, we are also helping cooperatives, helping organizations to connect to the market. So, gaya ng sinabi ko, we have RiceBiz 2.0 that will be implemented in the next 6 years. We will be very, 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 very happy to work with you, to work with your organizations, to work with your school. Pagtulungan po natin, marami pa po tayong magagawa, definitely, para ma-improve yung status ng ating mga magsasaka. Kasi kung hindi mag-i-improve yung ating kanayunan, mahirap din makita ang bansa na mag-i-improve. So, please connect with your local municipal agriculture offices. You can message PhilRice that you are interested to help. You know, in very little ways, we can help our communities. Kung may mga community tayo ng mga rice communities, we are on the rice community. May mga co-op tayo doon na pwedeng tulungan na mag-connect sa market, no? And PhilRice and our partners, basically the Department of Agriculture, is very much willing to help, no? So to connect our farmers to the market. We have, hindi lang sa rice, we also have our DA AMAD, which is also Agriculture and Marketing Division. Yeah, we also Agribusiness and Marketing Division. We also have our AMAD offices in the region that can help our groups, our farmer groups, connect to the market. So, kung
kung gusto po ninyong tumulong, tatanggapin po namin ng buong puso ang inyong tulong. Pagtulungan po natin na iangat pa po yung ating magsasaka. Ayan, thank you so much, Sir Sharon. So once again, bigyan naman natin ng virtual applause si Sir Sharon. You can hit the heart reaction, the thumbs up. Meron din po tayong applause plan. Thank you so much, Sir Sharon. At bilang pasasalamat po, the DA Bureau of Agricultural Research would like to award this Certificate of Appreciation. And so allow me to read the citation of certificate. So the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research awards this Certificate of Appreciation to Sharon E. Rivas for sharing his invaluable knowledge and skills during the seminar titled Initiating and Developing Rice Bees Agro Enterprises in Agusan del Norte, held today, 21st of September 2023 via StreamYard. Signed by our Director Dr. Junel D. Soriano. Maraming salamat, sir. And ayun nga, no, very encouraging po talaga yung naging undertakings, introduce po ng ating project. Now, if you have one solid message, sir, before we formally end our webinar, to our rice farmers muna, sir, what would it be? Yeah, for our rice farmers po, to connect, huwag pong mahiya, connect with our local municipal agriculture offices. Bumuo ng mga organizations kasi ngayon talagang nasa organizations na clusters na yung binibigyan natin ng mga interventions. So, bumuo ng mga organizations and to connect with our local, municipal, and city agriculture offices to avail for the interventions. Marami po tayong interventions. Hindi po kayo pinababayaan ng government, definitely. Ayan, thank you, sir. At well, if you have a message to our beloved rice farmers, ano naman po yung mensahe mo, sir, para sa mga katulad po ninyong masipag and dedicated na researcher? Kasi we have so many researchers, scientists, all over the country. Take it away, sir. Gaya po ng sinabi ko kanina, no, hindi naman sa ating lahat, tayong nag-work sa government, hindi naman everyday ang taas-taas palagi ng motivation natin, no? But it is always, kung darating man yung panahon na medyo bumaba yung ating motivation, what I usually do is I go to my communities and talk to them. Let us just go back to our roots, no? And definitely we will know what we wanted to happen for this country. And yun po, wag po nating, let us not give up on our farmers, let us not give up on our communities. Lalong-lalo na wag nating sukuan ang ating bayan. Lagi po tayong tumaya para sa bayan. Pagtulungan po natin na iangat po ang ating mga communities. Ayan, thank you so much. At meron po tayong greeting kay Ma'am, galing kay Ma'am Aurora. Congratulations. And kudos din po, Ma'am, sa inyo pong pamumuno bilang project leader po ng study na to. So kudos din po sa ating mga researchers at kapatid sa DA PhilRice. Nawa magpatuloy po tayo sa pagtutuwang-tuwang o pagtutulong-tulong para po matulungan ang ating mga magsasaka ng palay at in general yung farmers and fisherfolk po sa ating bansa. So once again, thank you so much, Sir Sharon. At ganun din po ang aming pasasalamat sa lahat po ng ating participants sa StreamYard at viewers po ng ating FB live stream. Patuloy po ninyong subaybayan. I-follow po ninyo ang social media accounts ng DA Bureau of Agricultural Research. So yun po ang aming FB page. Meron din po kaming Instagram account, that's Bar Official. Meron din po kaming YouTube page, that's DA Bar Official. At pwede po ninyong bisitahin ng aming website, that's bar.gov.ph. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At dyan po nagtatapos ang ating webinar para sa buwan ng Setyembre. Patuloy po ninyong abangan ang aming mga announcements at iba't ibang activities na kapupulutan po ninyo ng impormasyon na sana po ay makatulong po sa ating mga magsasaka at mangingisda. Muli, maraming salamat, pagbati at isang magandang araw po sa ating lahat. Thank you so much, Sir Sharon. God bless you.